Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Nandito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo katsismosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa umagang ito, nagkakamali tayo. No? Hindi kasi ako sanay ng umaga talaga eh. But anyway, ayan, good morning sa inyo. At ang atin pong tatalakayin ngayong morning na to ay patungkol nga po dito sa kissing scene ni Paolo at Nadine. Na si Kim Chiu daw po, kaya pala nandoon ay para maging double ni Nadine Lustre. Uy! Yan ang chika rin na sagap natin this morning. Pero bago po lahat, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po rin yung subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba upang kayo'y maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And nais din po pala natin magbasa ng ilang mga comment mula sa ating mga taga-subaybay bilang pasasalamat sa walang sawang pagsupport at pagtutok sa atin pong daily updates at para bigyan na rin ng tinig ang kanilang mga opinion at reaksyon. At ang first commenter nga natin ngayong umaga ay si Ma'am Norma Dayag. Sabi niya, Good PM, Gandara, people. Ayan, if this the outcome of these two series, kasi Gandara, ang naapi ay hindi nagwawagi. Kaya Gandara, ito lang ang masasabi ko sa pangyayaring na ito. Dapat hindi na binago yung time slot as it is kasi ang lakas ng sangre. Katapat lang ay alibay. So what now? Di kahiya-hiya ang blood versus duty. Kaya for what they had done to alibay, ibig slap on their face. Kahiya-hiya sa management. So ano ngayon results? Flop. Kaya kayo don't underestimate the alibi. Na kahit napanood na ito sa Prime Video, still there are those who were not able to view due to unreasonable circumstances that makes them not to view in Prime Video. Gandara, this is it na. The saying that goes this way, at the end of the rainbow, there is one waiting for you that makes you to struggle and widely open the door and accept that blessing approaching to you. Oh, hayan mga bashers, hayagan na bluff ang blood versus duty. So what can we do? Minamaliit nila ang di-alibay, so lumitaw ang katotohanan that justice denied. Truth prevails. God bless KP. Likewise to those fans who claims me as a bashers of KP. Only God knows the truth and nothing but the truth. To God be all the glory, now and forever. Medyo naguluhan lang ako doon sa ibang mga comment nyo, Miss Norma Dayag. Siguro may mga typo errors. Ayan. At hindi nagtutugma-tugma. Pero ganun pa man, nakuha ko naman yung punto ng comment nyo, which is ang tungkol nga po sa naging ratings ng Blood versus Duty na napakaliit compare po sa naging plot episode ng The Alibi, and ang ads nila napakaliit din compare po sa naging TV ads po ng The Alibi. So malakas pa rin talaga si Kim and Paolo. Pero wag pa rin po tayo magpapakampante, hindi ba? Malaking mansampal yan na sinipa nila ang The Alibi. Pero wag pa rin po tayong pakakampante mga kakipi. Manood pa rin po tayo sa portahan. Lalo ng mas mabuti, mas mahigpit ang The Alibi sa bago po nitong oras. Anyway, dumako naman tayo sa next commenter natin ngayong umaga. Shout out po Mamila Carilia. Good morning. Sabi niya rito, Ma'am Gandara, thank you sa paayuda ng Kim Pao. Kaya ang mga bashers, tigilan nyo na ang aming Kim Pao. Kayod lang ng kayod ang aming idol sa goal. Pero kayong mga bashers, tigilan nyo na ang Kim Pao. Nakakasira lang kayo sa pagko-concentrate sa kanilang ginagawa. Kim Pao, hayaan nyo na ang basher. Hindi kaya yaman sa
kainggitera sa Kim Pao. Basta panatag na kami sa Kim Pao. Nandito lang kami sa paligid. Thank God, gabayan mo po ang Kim Pao. Proud kami sa Kim Pao. Support lang tayo. Abangan natin ang movie or teleserye. Ano nga kaya tong next project nila Kim and Pao? Ano? Movie kaya? Or another serye? Ayan. Maraming nagsasabi na ano po ito. Movie. Next movie nila Kim and Paolo. Kasi kaka-alibay lang nila. Kaya mas maganda kung movie ang next project nilang dalawa. But anyway, tungkol sa mga bashers nila Kim and Paolo, tama, hindi po nila kayayaman yung ginagawa nilang yan. Ang yumayaman lalo sila Kim and Paolo kasi yung oras at energy nila ay itinutuon at ginugugol po nila sa pagpapayaman pa ng kanilang mga talent na ibinigay ng Diyos sa para matuto pa at magpursige sa buhay, magsipag. Samantalang mga bashers wala, nagpapaka-toxic, nagpapakalugmok, kaya mababaon na lang din po sila dyan sa kangkungan. Wala na pong pag-asa sila na makaahon. Diyan na po yan sila mabubulok sa kanila pong maling sistema na ginagawa, sa kanilang maling nakaugalian, kanilang maling nakasanayan, mga kakimpa which isang manira nga ng manira, lalo na kina Kim and Paolo. Bukod sa hindi na sila makakaahon, diyan, may balik pa po na karma yan, bad karma sa kanila. Kasi diba kung anong inyong itananim, yun din ang inyong aanihin. Anyway, dumako naman tayo dito sa mga commenters natin na sila Ma'am Rodeline Compas, Mercy Malandas Salanap, at Ma'am Mila Carillo. Good morning sa inyo tatlo. Ang sabi nila rito, God bless Kim Pao, naway gabayan kayo palagi ng Panginoon saan man kayo magpunta. Lalo na, at mag-ano na nga ang Kim Pao, no? Mag-world tour na. So, syempre, kaligtasan nila Kim and Paolo ang dalangin natin mga kakipi. Good evening, Misters. Ayokong mag-comment. Basta sila magkasama, okay na. Si God na lang ang bahala. Di dapat pangunahan. Depende sa kanilang dalawa. Talaga, hindi natin pwedeng pangunahan sila Kim and Paolo. Minsan nakakalimot yung advice nagiging demand na mga kakimpaw. Samantala, sabi naman dito, Ma'am Gandara magkasama pala si Pao sa Showtime. Kasi si Kim nasa Showtime. Present pala sa show. Thanks you, Ma'am. Nakita na rin namin si Kim. Kaming mga senior fans, solid. Sapat na kaming makita namin si Kim. Masaya na ang loob namin, mga fans, solid senior, tapat tiwala kami sa Kim Pao. Blessing, supportan tayo. Abangan natin lagi ang Kim Pao. Nandito lang kami hanggang dulo. So, ang tinutukoy nyo po pala, patungkol po doon sa nag-rehearsal nila Kim and Paolo. Kasi nga yung suot ni Kimi ay ganun pa rin po sa suot niya sa Showtime. Kaya hindi daw po malabong mangyari na sinundo siya ni Paolo Avellino. Nag-intay si Paolo sa dressing room again and again tulad ng kanyang ginagawa noon pa man. Pero sana next time hindi na lamang po hanggang backstage at si Paolo Avellino dressing room. Sana bago sila umalis, makapag-promote po sila ng kanilang world tour sa Showtime na magkasama. Anyway, dumako naman nga tayo ngayon dito sa pinaka-sentro ng ating update ngayong umagang ito at patungkol nga po ito sa chika na si Kim Chiu po ay double ni Nadine Lustre. Yan. Nalala nyo ba mga kakimpaw yung suot ni Kim nakaparehas ka daw po sa suot ni Nadine? Halos magkaparehas nga daw po. So nakapagtataka na porke ba nasa Paris silang dalawa, kailangan sino sila ng outfit. Marami nga po nagtaka niyan. Bakit kaya same outfit ang Kim Pao? Kung may sarili naman si Kim or may cameo nga po siya sa movie ng dalawa, bakit kailangan same dress, same po sila ng outfit o ng damit? And ayun nga, may nasagap tayong chika, dahil double daw po ni Nadine si Kim. Double sa kissing scene. Huy, bakit kailangan ng double? Ano yun? Para saan yun? Bakit kinakailangan ng double? Ayaw. Sinong may ayaw? Si Nadine ayaw makipag-kiss kay Pao dahil andyan yung boyfriend niya bilang paggalang? O si Pao ayaw makipag-kiss kay Nadine
dahil din naman kay Chinita Princess bilang paggalang din. Pero bakit si Kimi nga? 'Di ba? Kung totoo ang chismis. Bakit si Kimi ang kinakailangan double? Kim Pao. So, ibig sabihin, si Kim ang may karapatan lang na humalik kay Paula Villar. Ganun ba yun? So, pinapangalandakan nga lang ba talaga nila ang kanila pong karapatan sa isa't isa? Yun ba yun? So, eto nga ang chismis ka Kim Pao. Totoo ang chismis mula sa post ni Blair. Yata Kitumbi. Si Kim ang kadouble ni Nadine sa kissing scene nila ni Pao. Grabe naman yung revelations na yan, mga ka-Kim Pao, oh. So, bakit nga si Kim? Ayan, para sa mga bashes, sige sagutin nyo nga yan. Bakit si Kim? Pwede namang iba. Ay, kasi kung kami sasagot niyan, malamang kasi si Kim yung may karapatan. Kasi si Kim yung jowa, si Kim yung jusawa, kaya si Kim ang kakadobol. Pero totoo nga kaya ang balita nitong si Blair, baka mamaya tayo ay hinahambugan lang. Pero abangan din po natin mga ka-KP Malay nyo, totoo, diba? So, yun lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.